Maganda to. Ganito lang ang gagawin nyo kapag maghuhukay kayo. Katulad nito, kung may lumilitaw na agad na ganyan, napadpad ako ngayon dito sa isang, hindi ko alam, baka bypass to, no? Ayan, no? Kita nyo ba yan? Kung hindi, mukha mo na naman ang nasa refleksyon ng telepono. At yan ang itsura ng nag-ulam ng dilata. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyonan. Damang-dama ni Tatang ah. Pagkapaligiran ng ingay at ng gulo. Lo, di ko pagpapalit. Ngiti mo sa mundo. Aabot ka pa ba sa paghunting mo niyan, Tatang? Huminto ako dito at naupo para mag-isip ng kung anong kasabihan. Pero naalala ko, alam nyo, tapusin nyo yung video dahil tuturuan ko kayo kung paano maging matino katulad ko. At dun sa mga gilid ng kalsada, may nakita ko na mga pinutol na tibig. Maliliit lang, katulad nung hinahanap natin. Ito may isa rito. Ito. Ayan. Ito yung pinakapuno. Kaso, ano to oh? Bilog na bilog. Walang nibari. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag gaganyan, nandun sa ilalim yung nibari niyan. Wag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Maliban, wala kayong ibang nakita. Diba? Pero dito sa gawin na to, meron akong nakita. Kasi masukal to eh. Yan, nakikita nyo ba yan? Tapos, meron ditong parang creek. Ayan oh. Nang madaanan ko to, naisip ko kagad na malaki ang tsansa na meron dito tayong makukuhang bonsai material. Kasi, lalo na yan, nakikita ninyo, dito pa lang sa kalsada, tanaw mo na yung mga dahon ng tibig labnog, Phycoseptica. Ibig sabihin, marami niyan dyan. Ang sinasabi ko sa inyo, ito sa gawin na to, nakakita ako ng mga ayan o, diba? Tibig Phycoseptica. Yan, tingnan natin yan, baka maganda ang base. Pwede natin kunin yan. Ngayon, bababa tayo dito. Ito, yung sinasabi ko sa inyo na tibig Phycoseptica. Ito siguro pwede natin kunin. Tingnan natin na. Ngayon yung sa mga naka-follow sa akin na mga baguhan, ganito lang ang gagawin nyo kapag maghuhukay kayo. Diba? Una, yung ganitong basura, dapat tanggalin nyo. Yan. Titingnan nyo muna syempre itong pinaka base nung materyales. Katulad nito, kung may lumilitaw na agad na ganyan, masasabi mo potential na agad yan, di ba? Oh, tamo? Oh, iba talaga ang pagtubo ng tibig no? Kumakalat yung ugat nito, katulad niyang nakikita nyo. Ngayon, palagay ko dito, papaldo na tayo. Paldo. Tapos hindi pa tayo rito mahihirapan masyado maghukay. Kasi kitang-kita na yung mga ugat. Ito yung paghukay na sinasabi ko sa inyo, yung strategy ko na dinudukot lang yung ugat. Ganyan. Hindi ko na iro-root ball yan kasi ito namang tibig. Madali namang buhayin. Ang mga importante siguro kapag niro-root ball yung mga bayabas, sampalok, yan. Kailangan niyang i-root ball. Pero pag itong mga ganito, mga ficus, pero yung mga ficus na katulad ng tiger bark, maselan din yun eh. At saka yung isa, yung kulay dilaw na nilalagay sa garden,
Parang hindi maselan pero maselan din eh. Maganda to. Yung kalat ng nibari oh. Nakikita nyo? O sige, kukunin natin yan. Para maging matino kayo sa inyong buhay, gayahin nyo yung ganitong paghukay. Dahil ang susi ng tagumpay ay wala sa pagtambay kundi nasa paggalaw. Importante itong mga tools na ginagamit ko sa panghukay. Kaya dapat meron kayo nito. Hindi pwede. Ang pinaka kailangan nyo, pait. Pagkatapos itong cutter na to, yan. Tapos itong pangkalkal na yan, ha? O, para makita nyo agad yung ugat. Ngayon, kung mas malalaking mga materyales ang kinukuha nyo, kailangan nyo nung yung dulos. Alam nyo yon? Yung parang basta yung dulos. Alam nyo yun. Nakikita nyo yon? Ayan yung meron pa na ugat papunta doon. Ayan oh. Yan ang pinaka main root nyan. Dapat makuha natin yan kasi kahit dito sa taas maputol mo, hindi bibigay yan. Yan. Matibay pa rin yan kasi dahil doon. Saka baka ito nagsanga pa yung ugat dito sa parte na to. Itong paghukay na to, usually okay na yung ganitong style. Tingnan nyo dito sa taas na to, naglabas na rin to ng ugat. Ayan oh. Oh. 'Di ba? Ngayon pwedeng yan ang mga susunod na iyan ang mga bubuhayin natin. Para yung lalo na ito straight na straight. Ang mangyari nito parang broom style lang. Pero hindi, gagawin natin tong upright or semi-upright. Madali na lang yun. Ang mahalaga nito, mabuhay muna. Tingnan ninyo, di ba gumagalaw na? O, pag tinutulak mo, pag ganon, ayan, makikita mo, sumasama na. Ayan o. O. Pag tinutulak mo, pag ganito, sumasama na rin, di ba? Gumagalaw. Dito rin, ganun din. Ayan. Ibig sabihin, ang natitira na lang yan, o tingnan nyo, sumasama rin. Gumagalaw, di ba? Ang natitira na lang yan, yung tinuro ko dito. Ayun o. Yung ilalim na yon, yun o. Yun. Yung ilalim na yan, yan na lang ang natitira dyan. Nagpapatibay dyan, kaya ganun. So, pag gaganyan na, ang kailangan mo na dyan, pait. Kasi hindi mo na ito ng lagari eh. Dudukutin mo yan, papaitin mo na. Kaya napakagamit ng pait sa paghahunting o sa pagkukolekta ng bonsai materials. Yan nyo ha, papaitin natin yan. Ito naman, kahit sagarin yung ilalim, kasi hindi naman na natin aim na patubuin pa yon. Ang kailangan lang sa ugat na yun, mag-heal. Kasi ang aim natin dito, ang mapatubo na natin, yung mga nasa taas. Diba? Lumuluwag na, no? Hindi pala. Ang bihira. O, di ba lumuwag na? Ngayon ibig sabihin yan, meron pa yung konti dyan na nakakabit. O baka may maliit doon na tumubo. Pero konting-konti na lang yan. Kanina ka pa konting-konti. Sabi mo madali. Kanina pa, hinuhukay mo, hindi pa makuha. Maaring nandito, meron.
Kasi may kumukontra dito. Oh. Yan, dyan sa kabila. Ayan oh. May natitira pa dyan na isang maliit. Oh. Na ayan siguro yung natitirang nagkumakabit. Ngayon, ipapakita ko lang to sa inyo. 'Di ba? Ayan, nakikita niyo yan, umuuga na. Ayan, umuuga na, 'di ba? Lahat umuuga na. Pero pag ginanon mo doon, maluwag. Pag ginanito mo rito, maluwag. Pag pinilit mo pa kaliwa, maluwag. Pero pag binatak mo, ganyan, may kumukontra. Ibig sabihin, yung ugat niyan na isa pa na maaaring nakatago dito sa parte na to. Dito. Diyan. May nakakabit yan dyan. Maaring ito, oh. Yan siguro. Ngayon puputulin natin. Hindi pa rin yon. Meron pa doon sa ilalim. Yan. Pero mas lumuwag na. Ayan, oh. Ayan pa pala, oh. Sobrang maugat pala to. Ayun, na nakikita nyo? Ayun yung pumuputi. Yan, oh. 'Di ba? Yan ang natitirang ugat niyan. Puputulin natin yan. Kasi hindi mo malalaman kung ubos ng ugat hanggat merong parang nakakabit. Ang ibig sabihin may ugat pa. Daming ugat nito. Nalagay ko yun ang huli. Ito na siguro. Siguro, ibig sabihin hindi ka sigurado. O, kita mo? Diba? O ngayon, reviewin natin to. O. Tingnan nyo yung mga ugat. Ang dami, diba? Yan, napaka-potential yan para mabuhay. O, ayan. Nakakuha na naman tayo. Maganda to. Malaki yung size niya. Pero gagawin natin to na mamay osyohin lang, no? Ayan, tibig Phycoseptica. Tara, itanim na natin. Eto na, sa mga nakafollow sa akin na mga bonsai beginner o mga gustong maging hobby ang bonsai, eto naman ang paraan ng pag-workshop. Diyan, pinuputol ko yung mga ugat. Kasi ang bala ko sa mga ugat niyan, naka-expose root, no? Siya nga pala, iingatan nyo nga pala na mabugbog yung mga ugat niyan. Kaya ako, sa experience ko dito sa Tibig Labnog, napapansin ko na kapag nagtitira ako ng mga maliliit na ugat, mas potential siyang nabubuhay at mas maraming sanga ang inilalabas niyan. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang pinaka-importante sa pagbubonsai at sa pagkolekta ng bonsai material mabuhay, manatiling buhay yung bonsai material, no? At yung mga sumunod na mga process ay madali na lang yun. Basta laging buhay yung puno mo. Yang ginamit ko dyan nga pala na medium, yun ding pinaghukayan ko na lupa. Kumuha ko pero hindi ko nalang vinidyo. Pero ilalim niyan, yun yung buhangin na may kasamang ipa. Napansin nyo ba, yung pagtatanim, nakalubog lahat yung ugat. Sa ngayon kasi, ilulubog muna natin yun. Dadating ang panahon, siguro mga 8 months o 1 year, ilalabas na natin yung mga ugat na binuhay natin na hopefully mabuhay lahat yon para naka-scattered sa palibot ng puno yung ugat. Makikita ninyo yung talagang nebari. Kitang-kita. Yun ang magdadala dyan sa bonsai material na yan. Yung proseso na to, sa kakaulit-ulit nyo kapag ginagawa, mamamaster nyo din yan. Ngayon, ang ginamit ko dyan, sa halip na sukluban ko ng plastic, ayan, dahil kasya naman yung sa 1.5 liter na bote ng soft, yan na lang ang ginamit ko. Yan, mas maganda dahil hindi didikit yung kahoy doon sa plastic. Tandaan nyo na dapat hindi nakadikit yung alinmang parte ng puno doon sa plastic o dyan sa mineral bottle o kung ano man ipinangsuklob nyo. Kasi yun ang magiging dahilan ng pagkabulok ng katawan. Maraming salamat.